Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasigana. Taguna nang ito'y marating ko, para bang ako'y nagtamo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome sa Friday edition ng Serbisyo Balita Live Online, and thank God it's Friday para sa mga empleyado ng gobyerno. Huling araw na ng pasok ngayon at bakasyon na naman kayo ng 2 araw simula bukas. At ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Delva Bareiro. Bumabati po sa inyo ng isang mainit at matiwasay na hapon po sa lahat ng viewers, listeners at readers ng Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga hinaing, komento at karaingan, maaari lang po kayong mag-text sa 0929-600 at 3001 at sa Globe 0935-868-9375 at patuloy lang po tayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga balita po sa inyong mga lugar. Ayan, at maraming mga pangyayaring naganap kahapon at ayan, kukuha tayo ng, meron tayong mga pag-uulat dyan mula sa ating kasamang si Dryan Zamora at baka mamaya pwede natin makausap rin si kasamang Kiko Labro tungkol sa nangyaring public hearing kanina. Ayan, tungkol yun sa climate change, di ba? Ayan, at syempre, bago tayo magpatuloy, meron tayong buenang manong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong pag-uulat mula sa labas ng himpilan sa kasama natin si Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon. Naging masaya ang bayan ng Alaminos, Laguna kamakailan matapos idaos ang binibining Liga ng Barangay 2015 na pinamunuan ng Liga ng Barangay Secretary General at ex-officio board member Lorenzo Zuniga Jr. Itinanghal na second runner-up si Lea Masa ng Barangay San Andres. First runner-up si Anuska Sanchez ng Barangay San Ildefonso at binibining League 2015 ay si Lindsay Adams ng Barangay 1. Samantala ay idinaos kahapon ang ugnayan ng barangay at simbahan sa Cultural Center sa bayan ng Santa Cruz na isang programa na suportado ni DILG Secretary Marojas sa pakikipag-ugnayan ni Bukal Zuniga. Ang naturang programa ay upang maiwasan ang mga ghost project at upang masugpo ang graft and corruption sa pamamagitan ng partisipasyon ng mamamayan.
Ito si Brian Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Servisyo Balita, live online. Ayan, at maraming salamat, Dryan Zamora, sa iyong uulat. Ayan, kahit may sakit si Miss Dryan, talagang masipag Ika pa nga, rin mag-report. the news must go on. Yan, ika nga. At anyway, yun nga ang nangyari nga kahapon ay yun ang parang launching ng ugnayan ng barangay at ugnayan ng simbahan at barangay. Yan. At sabi nga, isang organisasyon daw to na tutulong upang isulong ang transparency sa gobyerno at maayos na paggamit ng kapondohan. Yan yung ugnayan at barangay Ugnayan at ng barangay. simbahan. Ugnayan ng barangay at simbahan. Yan yung ubas na tinatawag. Yan yung ubas. Dito sa Luzon, ubas ang tawag dito sa atin. Pero pagdating siyempre sa Mindanao, hindi na ubas yung tawag doon. Oh, ewan ko, baka durian. Baka atis. Oh, anyway, pero Hindi kasi, ayun, joke lang naman yun. Kasi syempre, mostly kasi sa Mindanao, di ba, Muslim. dun sa So, mga pinaltan lang yung S. doon sa ayan doon sa ating mga brother Muslims diyan ay ipagpatuloy niyo po yung inyong version ng ubas diyan sa inyong lugar. At maya-maya naman ay ipapalabas natin ang special featured interview natin kay Bukal Boy Suniga ng Lalawigan ng Laguna, kung saan ay doon ay pinaliwanag niya ang kahalagahan ng nasabing programa o organisasyon na tumutulong at mas mapapaganda ang pamamahala o paglilingkod ng ating mga public servants sa kanya-kanyang mga lugar. Ayan. At sa ating mga reporters standby at sa inyong mga reports. So, additional din kay Bukal Suniga, piniliwanag din niya syempre yung transparency na sinumulan din ni dating DILG Secretary Robredo. Ayan. At kaugnay naman dyan at nakita naman natin yung isang aling masipag. Ayan. Gandang hapon nga pala kay Vice Governor Attorney Karen Agapay. Tapos pagkatapos ng kaganapan dyan sa Cultural Center sa Kapitolyo, ay dumiretso naman siya ng bayan ng Santa Cruz muna. Ayan, sa Santa Cruz muna kay Mayor Mayor Panganiban. Dennis Panganiban, Ayan. kung saan namahagi sila ni Governor Ramil ng mga yung tinatawag na Laguna Health Card. Laguna Health Card. Ayan. At pagkatapos naman sa bayan ng Santa Cruz, ay dumiretso naman ng dalawa sa bayan ng Cabinti. Diyan kay Mayor Milbert Oliveros. Milbert Yan. Oliveros. Nakabe-birthday lang last week. Ay, Belated happy birthday po, Mayor. At doon nga ay patuloy pa rin ang pamamahagi ng health cards sa ating mga kalalawigan. Ayan, kung saan malaking bagay ang nasabing health cards para sa ikabubuti o para sa kalusugan ng ating mga kalalawigan kung sakali man yung iba naman kasi namomroblema sa pambayad sa ospital at sa pamamagitan ng health cards na to ay makakasigurado ng sabi nga nila, kompletong serbisyo medikal. And to be fair, syempre yan yung dati orange card na naging blue card. And so regardless, Yan. alisin na Regardless natin of yung ng kulay, basta as long as nakakatulong sa mamamayan. Oo. Ayan. At syempre, as long as may pondo raw yung health card. Dati, naririnig natin, ayaw raw tanggapin dyan sa mga public hospitals, dyan sa mga district hospitals kasi raw wala na raw pondo. Pero anyway, sana naman hindi na maulit. At meron tayong tatanggaping ulat muli mula sa labas ng himpilan.
At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. Levi, magandang hapon. Yes, magandang hapon kasamang RJ at dalawang ang kaso ng wanted person ang naaresto. Una sa Binyan, itong si Remedios Sison Franco, 52 anyos, may asawa, isang guro at nakatira sa Block 7, Lot 14, Roque Street, Gerimbel Subdivision, Binyan City sa kasong grave or defamation na ipinalabas ni Honorable Judge Francisco Mulyano Jr. ng Municipal Trial Court Binyan City. Samantala sa pila naman, itong na-aresto naman ng pulisya, itong si Dominga Manuel sa kasong theft. Ipinalabas naman ng warrant of arrest ni Honorable Judge Eugenio Ricardo Brone ng MTC Pila at ito ay tumataas sa kasong number 2. Doon sa pila naman, bilang most wanted person, ito ay naaresto sa barangay San Antonio, Pila, Laguna. Sa karagdagang balita pa rin ay nagbumuna ng Task Force Gonzales, itong Laguna Provincial Director at ang Regional Police Office upang masiguro kung sino yung suspect dito kay Mrs. Gloria Gonzales Datur, na asawa naman ng PLDT Executive dyan sa Makati. At pakinggan natin yung sinasabi ng Regional PIO na si Colonel Gueran. Ajay. Kasi hindi pa lang po natin talaga masabing ganito talaga yung angle. Open tayo sa possibilities. So at this point, possible silang kukuha nating mga ebidensya, information, wala pang definite. So, hindi pa natin pwedeng i-exclude itong angle na to o ito na yung angle na to. Pero hindi kasama siya sa talagang tinutumbok yung love triangle. Hindi natin masabing wala, hindi yan. Ang sinasabi natin is, at this point, lahat pwedeng posibleng maging anggulo ng kaso ito. So, wala pa tayo dun sa point na sasabihin natin, hindi, itong angle na to, wala na to. Itong angle na hindi na to. So, Lahat na angle sinisige. open pa rin ho. Pero saan ma'am lumutang yung angulo ng love triangle? Saan yun lumutang? Bakit nagkaroon ng gano'ng angulo? Well, ano naman kumaga palaging may presumption na gano'n, di ba? Business, pag ang isang tao ay pinatay, palaging magtatantay, bakit? So, palaging nandan yung angle na business, kung meron, and then robbery. So, yung pagdating kasi sa lagtay, hindi natin, ang public kasi minsan, nagkakaroon ng presumptions. Pero hindi po natin sinasabing yan, yun na yun. Ma'am, meron ba kayo? Ang point kasi, Okay, yan ang pahayag ng Regional Public Information Officer na si Colonel Guaran. Sabi niya, wala pang tinutukoy kung anong anggulo ang kanilang inimbestigahan sapagkat humingi daw ng palugit yung pamilya sapagkat nagluluksa pa raw itong mga ito. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa nakapagbigay ng statement itong si Mr. Gonzales hinggil sa pangyayari doon sa kanyang asawa na si Gloria na isang negosyante ng alahas na natagpuan ang bangkay dito sa Barangay San Vicente, Binyan, Laguna, kamakailan. Kaya patuloy yung investigasyon ng Calabarzon Police at kasama yung PIB, yung Provincial Investigation, Intelligence Investigation Division, Bureau ng Laguna. Sa panguna naman ng PIB nila dyan sa Laguna, si Colonel sa panguna naman ang kanilang Provincial Director, Police Senior Superintendent Florindo Salgao. So yan ang ating ulat sa tamang Ajay, Levi Tata, nagsiservisyo para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levi. At yung tungkol naman doon sa nahuli na number 2 most wanted sa bayan ng Pila ay mamaya ay meron tayong
papalabas rin na maikling panayam dun sa hepe ng pila na si Police Senior Inspector Marcelito Marcial. Ayan, talagang aktibo. Puro yata, most wanted ngayon sila nakafocus. At kailangan naman yung mga wanted talagang Dapat hanapin. talagang mahuli na, di ba? Para hindi na makaulit. At saka para umusad na yung hustisya na isinumpa. At saka, at sa iba nating mga, kagaya ng sanabi ko nga kanina, mamaya ay meron tayong special featured na interview dito kay Bukal Boy Suniga, ang ABC president ng lalawigan ng Laguna at Secretary General yata ng national na ABC, yung alyansa ng mga barangay chairman. Speaking of most wanted nga pala, nakadalawang arrest na most wanted. Si yung hepe ng Sinuluan, Bayan Sinuluan, si Sir Edmund Capistrano. Ayan, at isa rin yung masipag Talagang naman, kaya nga sabi nga, naalala ko yung sabi nga nasa interview natin kay Sir Marcial, talagang binigay na Laguna Provincial Director Florendo Saligao ang kanyang full trust and confidence sa mga to. Kaya talagang hindi nila sasayangin yung pagkakataon na ibinigay sa kanila. Ayan. At siyempre, kagaya nga na sinasabi natin malimit, basta may accomplishment ang kapulisan, saludo po kami sa inyo. At talagang yan ay may kasama ng bulong yan. Pero according nga sa mga hepe na kakausap natin, china-challenge daw talaga sila ni PD. Diba? Kaya sila ay nagsisibag. Lagi silang china-challenge. Ayan. Ni PD din daw sa Ligaw. Ayan. At meron tayong tatanggaping ulat muli yan sa lalawigan ng Batangas. At meron tayong pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Magandang hapon, Koy. Magandang hapon kayo, kasamang RJ. Isang barangay chairman ang nadakip ng pinagsamang ibento ng Kalatagan Municipal Police Station at ng mga tauhan ng PIDG Batangas na pinunguna ng ating kaibigan at kasama sa grupo ng PIS na si Major Benjamin Calapis, hepe ng Regional Criminal Investigation Detection Unit Batangas, sa probinsya ng Batangas. Kinilala ang suspect na chairman na si Manolo Makalindong E. De Los Reyes, Binata, residente at barangay chairman ng Barangay Talisay, Kalatagan, Batangas. Ayon sa natanggap nating ulat mula sa Batangas Police Provincial Police Office, bagong alas 7:15 ng umaga ng Hulyo 2015, may puntahan at ipatupad ng pinagsamit sa puwersa ng Kalatagan Municipal Police Station at ng Batangas CIDG ang pinaroroonan na lugar ng suspect para isilbi ang isang search warrant laban dito na inisyu ni Honorable Judge Cristina Judith ng Branch 10, Balayang, Batangas, na nagresulta ng pagkakumpiska ng isang Yamaha caliber 38 na pistola na mayroong serial number na 42871, isang magazine at 5 pirasong bala para sa nasabing kalibre ng baril at 4 na pirasong 12-gauge ammunition o bala ng shotgun at iba't ibang paraphernalia ng droga. Agad naman dinala sa tanggapan ng